Sa simula, nakilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Saru, na nakatira sa isang maliit na baryo sa distrito ng Khandwa sa Madhya Pradesh, India. Si Saru ay isang batang 5 taong gulang na may malalaking mata at inosenteng muka, puno ng mga pangarap ngunit nakakulong sa mapait na realidad ng kahirapan. Ipinakita siyang nakikiisa sa kanyang nakatatandang kapatid na si Guddu habang nagnanakaw sila ng uling mula sa tren. Isang karaniwang gawain para sa mga batang katulad nila na walang ibang paraan ng kabuhayan. Si Guddu, na mas matanda, ang nangunguna habang si Saru, sinusubukang makasabay sa kanyang kapatid, ay hirap sa mabigat na mga sako ng uling, determinado pa ring tumulong sa kabila ng kanyang maliit na katawan. Habang sila ay nasa tindahan ng uling, isang masarap na amoy ng jalebis ang bumabalot sa hangin. Ipiniprito ang mga jalebi sa mainit na mantika sa katabing tindahan. Lumuluwang ang mga mata ni Saru habang nakatingin siya sa mga kumukulong matatamis. Hinila niya ang damit ni Guddu, pabulong na nagsabing, "Gusto kong kumain ng jalebis." Si Guddu, abalang nagbebenta ng uling, ay ngumiti ng bahagya. "Isang araw, Saru, ipapangako ko na bibilhan kita ng lahat ng jalebis na gusto mo." Alam ni Guddu na wala silang sapat na pera kahit para sa isa man lamang, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay kasing lalim ng kagustuhan niyang tuparin ang pangakong iyon. Inabot ng tindero sa kanila ang kaunting gatas kapalit ng uling. Nagniningning ang mga mukha ng magkapatid at naglakad pauwi ng maingat na bitbit ang gatas. Habang naglalaro sa kalsada, nagtutuksuhan sila, sinusubukang kalimutan ang gutom at ang kanilang katotohanan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na mga kalye, isang bihirang tunog na sumasalungat sa kanilang madilim na paligid. Pagdating nila sa bahay, nakita nila ang kanilang ina na naghihintay, isang pagod na babae na walang tigil na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliit na kapatid na si Shekla ay nakakapit sa sari ng kanilang ina. "Saan ninyo nakuha ang gatas?" Tanong ng kanilang ina na may pag-aalala, napansin ang bagong puting likido. Nanatiling tahimik ang mga bata, umiiwas sa tingin, alam na kung aamin sila, maaari silang mapagalitan. Ngunit ang kanilang ina, na nauunawaan ang kanilang katahimikan, ay hindi na nagtanong pa, alam ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap araw-araw. Nang gabing iyon, naghahanda si Guddu na umalis para magtrabaho. Si Saru ay nagpumilit, "Gusto kong sumama sa iyo, Guddu. Pakiusap, isama mo ako." Nag-alinlangan si Guddu, "Masyado ka pang maliit para sa trabahong ito, Saru. Hindi mo kayang buhatin ang mabibigat na mga sako." Si Saru, sinusubukang patunayan ang sarili, ay binuhat ang isang maliit na upuan sa kanyang ulo at pinilit buhatin ang isang lumang bisikleta. "Kita mo, kaya ko to, Guddu. Kaya kong gawin ang kahit anong trabaho," iginiit niya. Natuwa si Guddu sa determinasyon ng kanyang kapatid kaya't pumayag na dalhin siya. Dumating sila sa istasyon ng tren at si Saru, pagod mula sa mga gawain ng araw, ay mabilis na nakatulog sa kandungan ni Guddu. Sinubukan siyang gisingin ni Guddu, ngunit si Saru, sobrang inaantok, ay bumulong, "Hayaan mo akong matulog, Guddu." Napagtanto ni Guddu ang sobrang pagod ng kanyang kapatid kaya't maingat niya itong inilagay sa isang bangko at sinabing, "Tatapusin ko ang trabaho at babalik ako sa umaga, dito ka lang." Habang paalis si Guddu, pabulong na sinabi ni Saru, "Magdala ka ng jalebis pagbalik mo, 2,000 jalebis." Natawa si Guddu at tumango, "Sige, 2,000 jalebis." Nawala si Guddu sa dilim ng gabi at muling nakatulog si Saru. Lumipas ang mga oras at ang istasyon ay naging tahimik. Lumalim ang gabi at ang katahimikan ay nabasag lamang ng malalayong tunog ng mga dumadaang tren. Sa kalagitnaan ng antok, nagising si Saru at naramdaman ang malamig na bakal ng bangko sa ilalim niya. Nalilito at natatakot, instinctively sumakay siya sa isang kalapit na tren, umaasa na babalik si Guddu. Ngunit agad siyang nakatulog muli. Paggising ni Saru, napagtanto niyang gumagalaw na ang tren. Nagsimula siyang kabahan. Tumayo siya, tinatawag ang kanyang kapatid, "Guddu! Guddu!" Tumakbo siya mula pinto hanggang pinto, sinusubukang buksan ang mga ito, ngunit lahat ay nakasara. Kinakatok niya ang mga bintana, sumisigaw, "Guddu!
ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng humahagibis na tren. Si Saru ay natrap mag-isa sa isang tren na papalayo sa kanyang tahanan. Sa wakas, huminto ang tren sa Kolkata, West Bengal, halos 1,600 kilometro ang layo mula sa kanyang baryo. Ang abalang istasyon ay puno ng mga di kilalang mukha at lahat ay nagsasalita ng wikang hindi nauunawaan ni Saru. Litong-lito at takot, lumapit siya sa ticket counter. "Kailangan kong umuwi," sabi niya, ngunit Bengali lamang ang alam ng mga tauhan. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mga blangkong tingin. Ang mga araw ay naging gabi habang si Saru ay palakad-lakad sa mga kalsada ng Kolkata. Natutulog siya sa ilalim ng mga tulay, sa mga eskinita at sa mga bangketa, palaging takot para sa kanyang kaligtasan. Isang araw, may isang grupo ng mga lalaki na lumapit, sinusubukang dukutin siya, ngunit nakatakas si Saru. Nagtago siya sa mga templo, nabubuhay sa prasad at umiinom ng tubig mula sa mga gripo na para sa mga hayop. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Noor ang lumapit sa kanya na may mabait na mukha. "Saan ang iyong tahanan, bata?" tanong niya. "Ganesh Talay," sagot ni Saru na nanginginig ang boses. Naawa si Noor sa kanya at inalok siya ng pagkain at tulugan para sa gabi. Ipinangako, "Bukas, may darating na lalaki na tutulong sa iyo na hanapin ang iyong pamilya." Si Saru, puno ng pag-asa ngunit may kaunting pagdududa, ay sumama sa kanya. Kinabukasan, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Rama. Sinuri ni Rama si Saru nang mabuti at bumulong kay Noor ng mga bagay na hindi marinig ni Saru. Nakaramdam ng kaba, si Saru ay nagdesisyong tumakbo ng mabilis hanggat kaya ng kanyang maliit na mga paa. Muli, siya ay naiwan mag-isa sa malawak na di ikilalang lungsod. Lumipas ang mga buwan at isang araw, natagpuan si Saru ng isang mabait na bata na dinala siya sa lokal na istasyon ng pulis. Sinubukan ng mga pulis na hindi siya maintindihan na hanapin ang kanyang baryo, Ganesh Talay, ngunit hindi nila ito mahanap. Masyado itong maliit, masyadong liblib. Sa kalaunan, ipinadala nila siya sa isang ampunan. 3 malulungkot na buwan ang ginugol ni Saru sa ampunan. Isang araw, binisita siya ng isang babaeng nagngangalang Mrs. Sud. Tiningnan niya si Saru nang may kabaitan at sinabing, "Sinusubukan naming hanapin ang iyong pamilya sa loob ng maraming buwan, ngunit hindi kami nagtagumpay. Naglagay kami ng mga ad sa mga pahayagan, ngunit walang resulta." Bumagsak ang mukha ni Saru na pagtanto ang bigat ng kanyang pagkawala. Ipinagpatuloy ni Mrs. Sud, "May mag-asawang nasa Australia na nais kang ampunin. Mabubuting tao sila, maaari ka nilang bigyan ng magandang tahanan." Si Saru, na may halong takot at pag-asa, ay dinala sa Australia. Ang kanyang mga bagong magulang, sina Mr. John at Mrs. Sue Brierley, ay tinanggap siya ng bukas palad. Malaki at maganda ang kanilang tahanan, nakakaiba sa anumang nakita ni Saru. Ngunit habang pinupuno ni na Mr. John at Sue ang kanyang buhay ng pagmamahal, pakiramdam ni Saru ay hindi siya nababagay. Lahat ay bago, ang wika, ang pagkain at ang kultura. Sinabi ni Sue sa kanya ng mahinahon, "Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, Saru. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat sa akin ngayon, ngunit kapag handa ka na, nandito ako para makinig." Habang tumatagal, natutunan ni Saru ang Ingles at unti-unti siyang naging komportable sa kanyang bagong pamilya. Binigyan siya ni na Mr. John at Sue ng lahat ng pagmamahal at pangangalaga na nawala sa kanya. Itinuring siyang parang tunay na anak. Lumipas ang mga taon at inampun din ng mga Brierley ang isa pang bata, isang batang lalaki na nagngangalang Mantosh, na nahihirapan namang mag-adapt sa kanyang bagong kapaligiran. May mga sariling pinagdaraanan si Mantosh, sariling sakit, at madalas na sinasaktan ang sarili. Sinubukan ng pamilya na tulungan siya, ngunit hirap si Saru na makipag-ugnayan sa kanyang ampun na kapatid na nagdulot pa ng tensyon sa kanilang tahanan. Isang araw, nakita ni Saru si Sue na umiiyak dahil sa mga problema ni Mantosh. Lumapit siya sa kanyang ina at pinahid ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang tinanggap si Sue bilang kanyang ina. Niyakap siya ng may pagmamahal.
Lumipas ang 20 taon at lumaki si Saru bilang isang matatag at determinado binata. Natanggap siya sa isang kilalang kolehiyo sa Melbourne upang mag-aral ng pamamahala sa hotel. Sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay, nakilala niya si Lucy, isang mahabagin at mabait na babae. Mabilis silang nagkalapit at nagkaroon ng relasyon na nahanap ang kapayapaan sa isa't isa. Gayunpaman, sa isang party sa bahay, nakita ni Saru ang isang plato ng jalebis. Ang tanawin ng matamis na pagkain ay nagbalik ng mga alaala mula sa kanyang kabataan. Naalala niya ang gabi na nawala siya sa kanyang kapatid, ina at baryo. Labis na nalungkot, ipinagtapat niya kay Lucy at sa kanyang mga kaibigan na siya ay isang nawawalang bata. Hinikayat nila siyang gamitin ang Google Earth, isang bagong kasangkapan na makakatulong sa kanya na mahanap ang kanyang pinagmulan. Nagsimula si Saru na obsessively hanapin ang kanyang baryo, muling sinusundan ang mga ruta ng tren at sinusuri ang mga mapa. Sa loob ng maraming taon, walang pagod niyang inisa-isa ang landscape, kinukumpara ang mga palatandaan sa kanyang mga pira-pirasong alaala ng kabataan. Unti-unti siyang lumayo kay Lucy at sa kanyang pamilya, tuluyan siyang nalulong sa kanyang paghahanap ng mga sagot. Pagkatapos ng mga taon ng paghahanap at walang tulog na mga gabi, sa wakas ay natukoy ni Saru ang isang pamilyar na liko sa isang ilog, isang pangpukat ng mga gusali. Ito ang Ganesh Talai, ang kanyang baryo. Tumulo ang kanyang mga luha. Natagpuan na niya ang kanyang daan pauwi matapos ang 20 taon. Sa paghikayat ni Lucy at ng kanyang mga ampon na magulang, nagpasya si Saru na bumalik sa India. Dumating siya sa istasyon ng Khandwa at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa Ganesh Talai. Habang naglalakad siya sa baryo, bumalik ang mga alaala, ang makikitid na mga daan, ang mga pamilyar na puno, ang maliliit na bahay. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa labas ng isang payak na kubo at alam niya agad na iyon ang kanyang ina. "Ma!" sumigaw si Saru. Lumingon ang kanyang ina, ang mga matay ng lalaki sa gulat. "Saru?" Bulong niya. Tumakbo sila sa isa't isa at niyakap, umiiyak ng mga luha ng tuwa at kalungkutan. Hinawakan ng ina ang kanyang muka, hindi makapaniwala na ang nawawala niyang anak ay sa wakas ay bumalik. Hinawakan siya ng mahigpit, natatakot na baka mawala ulit siya. Ikinuwento ng kanyang ina na hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa at araw-araw na nananalangin para sa kanyang pagbabalik. Natutunan ni Saru na si Gudu, ang kanyang minamahal na kapatid, ay namatay noong gabing nawala siya, nasagasaan ng tren. Ang balita ay masakit, ngunit ang muling pagsasama nila ng kanyang ina ay nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Nagpasya si Saru na manatiling nakikipag-ugnayan sa kanyang tunay na pamilya habang patuloy na pagiging anak sa kanyang ampon na mga magulang, natutunan ang balanse sa pagitan ng kanyang dalawang mundo. Pinagsama niya ang dalawang ina na bumuo ng tulay sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Saru ang kapangyarihan ng pag-asa, pagmamahal at tibay ng espiritu ng tao. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Science Stories para sa mas marami pang ganitong emosyonal na mga pagsasalaysay ng pelikula.